Minsan talaga hindi talaga dahilan na malakas ang bansa mo ay talaga pong magdedeklara ka na talaga ng giyera. Tulad po sa nangyayari ngayon po between Russia and Ukraine. Ang ating pong gagawan ngayon ng reaction video ay mula po kay Mahalagang Balita. Ang title po nito, wala na, finish na si Putin. Libo-libong sundalo tumakas na. Nuclear ni Putin sasakupin na. Nasa description po ang link ng video ni Mahalagang Balita para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas din tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Comment down below kung anong magiging saloobin mo kapag napanood na natin ang video ang ating gagawin ngayon ng reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Ang pag-aatubili ni Vladimir Putin na gumamit ng mga sandatang nuclear sa patuloy na labanan sa Ukraine ay maaaring may ugnay sa ilang mga estratehikong pagsasaalang-alang at pagbabago ng dinamika sa larangan ng digmaan. Pero bakit hindi ginamit ni Putin ang kanyang mga nuclear? Kahit na maraming sundalong Ruso na ang nasawi sa digmaang ito, at kahit napasok na ang bansang Russia sa mga sundalo ng Ukraine. Hindi kasi po basta-basta ang pagla-launch ng nuclear weapon, no? Talaga pong ano yan, kumbaga, kailangan mo pang ano yun yung mga, mayroon po kasing treaty yan, mayroon pong mga pasunduan yan sa buong mundo. Hindi po basta-basta talaga nuclear. Kapag po kasi sila ay nag-launch ng nuclear, ay magre-react po ang lahat ng mga bansa na meron din pong nuclear weapon. Magkakaroon po yan ng matinding pagtatalo talaga. Kaya hindi po basta-basta talaga na mag-launch ng nuclear weapon. Kasi po destruction na po talaga yan ng buong mundo. No? Ang mundo, ang earth po talaga natin na which is hindi po natin gusto na mangyari. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ang ito, at kahit napasok na ang bansang Russia sa mga sundalo ng Ukraine. Yan ang ating aalamin ngayon. Ipinahayag ni Putin sa publiko na hindi niya kailangan ng mga sandatang nuclear upang makamit ang kanyang mga layunin sa Ukraine na nagmumungkahi na ang mga konbensyonal na kakayahan ng militar ng Russia ay sapat na sa ngayon. Binigyang diin niya ang puntong ito sa St. Petersburg International Economic Forum kung saan ipinahiwatig niya na ang armadong puwersa ng Russia ay may kakayahang makamit ang kanilang mga layunin nang hindi gumagamit ng mga opsyon ng nuclear. Isipin nyo, no, ganun ka-confident si Putin na talagang malakas ang kanyang militar. At yun nga, no, bago pa po magsimula ang gera na to ng Ukraine at ng Russia, no, kumbaga, inestimate na po yan ng mga eksperto na isa o 2 buwan o hindi hihigit sa 5 buwan ay matatapos na nga po ang gera ng Russia at Ukraine at mananalo po ang Russia. Pero ito po, no, matagal na pong panahon, no? Sobrang tagal na po, lagpas na po talaga. Ay hanggang ngayon po, ay hindi pa rin natatalo ng Russia ang Ukraine. At which is, ang Ukraine pa po pa yata ang talaga pong lamang po talaga dito, no? Kumbaga, hindi po sa lakas ng bansa, hindi po sa laki ng bansa. Kumbaga po, talaga po sa willpower ng bansa. Isipin nyo, no, yung presidente talaga ng Ukraine, talaga rin, hindi rin talaga sumuko, which is wala naman po talaga may gusto ng gera, no, pero talaga pong pumapalag po talaga ang Ukraine. Siyempre po may mga kaalyadong bansa din po yan. Siyempre po nakaback up po sa kanila ang US doon po sa Ukraine. Kaya po hirap na hirap din po talaga ang Russia, no, kumbaga po, yung intimidation po nilang ginagawa ay hindi po umubra. Talaga pong kala nila, kayang-kaya nila yung Ukraine pero hindi. Pumalag po ang Ukraine at ito na nga po ang nangyayari na tila parang matatalo na yata ang Russia. Ang paninindigan na ito ni Putin ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan habang iniiwasan ang mga sakuna na kahihinatnan kapag sasamahan ng nuclear escalation. Sa kabila ng kanyang mga kamakailang pahayag, ginamit din ni Putin ang mga banta ng mga sandatang nuclear bilang isang estratehikong pagpigil laban sa suportang militar ng kanluran para sa Ukraine. Kung saan binalaan niya ang NATO na ang pagtaas ng tulong militar sa Ukraine ay maaaring makapukaw ng isang nuklear na tugon, kaya pinananatili ang nuklear na opsyon sa talahanayan.
bilang isang malaking paraan ni Putin sa paglutas ng digmaan. Well, ito talaga yung yung mga bansang may nuclear weapon talaga. Yan talaga yung ginagawa nilang pang-intimidate yung nuclear weapon nila. Hindi kasi naman nila alam na hindi na po uubra ngayon yan. Kasi halos karamihan na po ng mga bansa ay meron na ring nuclear weapon. Kaya hindi mo na mai-intimidate po yung mga bansa talaga sa nuclear weapon na yan. No, lalo na po ang US, napakalakas din po talaga. Lahat po ng pinakamarami at pinakamalalakas na nuclear weapon din ay nasa US, no? Kaya hindi na po talaga uubra intimidation sa nuclear Kumbaga saka malaking dagok po sa mundo yan kung talaga pong magla-launch talaga ng nuclear weapon itong si Putin, no? Talagang pag-iisipan pong mabuti kasi po hindi po basta-basta yan. Alam naman na po natin yung nangyari po sa Japan noon, yung binagsakan po ng US po yung Japan noon, no? Kaya hindi po basta-basta yan at talaga pong kokondenahin itong si Putin talaga kapag nagbalak siya na gumamit ng nuclear weapon. Isipin yung lakas din ng bansa, no? Nang dahil lang sa Ukraine, siya ng nuclear weapon. Kaya hindi po talaga. Parang nakakahiya po talaga ang Russia nung kapag kumbaga no choice na siya, gagamit na siya ng nuclear. Hindi po talaga yan. Ang pamamaraang ito ay nagsisilbing takutin ang mga bansang kanluranin at pinipigilan silang lumaki ang kanilang pagkakasangkot sa tunggalian. Ang doktrinang nuclear ng Kremlin ay nagbibigay daan para sa paggamit ng mga sandatang nuclear kung ang soberanya ng Russia o integridad ng teritoryo ay nalalagay sa panganib. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto na ang mga kamakailang komento ni Putin ay nagmumungkahi ng isang maingat na diskarte na nagpapahiwatig na hindi niya nakikita ang kasalukuyang sitwasyon bilang ginagarantiyahan ang aksyong nuclear. Bukod pa rito, may mga talakayan sa loob ng Russia tungkol sa potensyal na pag-amyenda sa doktrinang nuclear upang mapababa ang threshold para sa paggamit ng nuclear, ngunit ang mga naturang pagbabago ay hindi pa formal. Well, dapat lang po, no? Actually, hindi lang dapat sa Russia. Lahat po dapat talaga ng bansa na merong nuclear weapon, dapat po talaga amyendahan yan at hindi po talaga maging last resort po ang nuclear attack. Kasi po, hindi po basta-basta yan Kumbaga po, masasabi po talaga natin, game over na ang mundo. No, ang buong mundo kapag po nagkaroon po ng nuclear war. Kasi po hindi po biro-biro yan, napakalakas po talaga ng nuclear. Kaya kung tutusin nga po talaga, iban na po talaga yan. Kasi po, mas maganda po yung idaan na lang din po sa pag-uusap na maganda, no? Kasi po wala pong ang war po talaga ay wala pong may dudulot na maganda, pero which is ganoon nga po talaga mangyayari yan kasi po iba-iba po talaga ang pag-uutak ng mga leader, no? Meron po talaga silang mga hindi pagkakasunduan at pagkakasunduan, kaya po talaga nagkakaroon po talaga ng gera. Ang potensyal na paggamit ng mga sandatang nuclear ay may malaking panganib, kabilang ang internasyonal na pagkondena, posibleng paghihiganti ng Ukraine gamit ang nuclear ng kaalyado na galing sa NATO, at ang paglala ng salungatan sa isang pandaigdigang paghaharap. Ang kasalukuyang diskarte ni Putin ay lumilitaw na inuuna ang tradisyonal na tagumpay ng militar at pampulitikang pagkilos kaysa sa paggamit ng mga sandatang nuclear na tinitingnan niya bilang isang huling paraan. Actually talaga yung Ukraine, depensa lang sila Sila talaga yung inatake. Kumbaga, syempre, papalag ka talaga. Kahit sabihin mo, ang hina ng Ukraine kumpara mo sa Russia talaga, di ba? Pero yung sinasabi ko, di ba, yung tinaningan nila yung gera na yan na ilang buwan lang. Pero ngayon, ilang lagpas-lagpas na talaga. Hanggang ngayon may gera pa rin. Ibig sabihin lang po nun, ay hindi talaga kaya ng Russia na basta talunin ang Ukraine. Kasi po marami po talagang kaalyado tulad yan, NATO, no? Kaalyado po yan ng Ukraine at syempre, nandiyan na rin po ang backup ng US. Kaya hindi po basta-basta rin talaga ang gera Ito na po, sumasalamin na rin po yan sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya kung sakasakali po talaga na magdeklara ng gera sa atin o sa kung sino mang kalaban ng China ang China, ay talaga pong hindi natin masasabi kahit gaano pa po kalakas ang China. Number 2 po sila sa pinakamalakas sa buong mundo. Ito na po ang sumasalamin, no? Ukraine, kumbaga napakahina kumpara sa Russia, pero hanggang ngayon po ay hindi nila matalo-talo ang Ukraine. Ganun po yung kasi po may mga kaalyadong bansa po yan. Tulad po natin, allied nation po, halos buong mundo po nakasuporta po sa atin. Kaya kung sakasakaling gagirahin man tayo,
ng China ay hindi natin masasabi kung talagang matatalo tayo kasi marami po tayong kaalyadong nakasuporta. Kahit na kulang po tayo talaga sa hina kumpara sa China. Ito na nga po ang isa pong sumasalamin at talaga pong tunay na nasasaksihan nating gera, no? Kumpara mo ang Ukraine sa Russia, sobrang hina po ng Ukraine pero hindi pa rin po matalo-talo ng Russia ang Ukraine. Pero dahil sa pag-atubili ni Putin na gumamit ng nuclear, napasok na ng mga Ukrainyano ang ilang bahagi ng Russia. Yun. Isa na dito ang rehiyon ng Belgorod, kung saan tinutukan ng Ukrainian artillery shelling at drone strike ang rehiyong ito sa hangganan ng Kharkiv Oblast ng Ukraine, na kung saan nagdeklara na ang gobernador ng Belgorod ng state of emergency nitong mga nakaraang araw dahil sa mga pag-atake ng drone at mga ground unit ng Ukraine. Iba rin yung puso talaga ng ng mga sundalo ng Ukraine. Kung naaalala nyo, yung halos kasi simula pa lang ng gera na to between Russia at Ukraine, umiiyak na po talaga yung presidente ng Ukraine noon, di ba? Humihingi siya ng tulong pero sinasabi niya na hindi sila susuko. Ilalaban po nila ang bansa po talaga nila dito sa mapanakop na China tuloy. Mapanakop na Russiang bansa na to. 'Di ba? Kaya po hanggang ngayon, 'di ba? Yun po yung sinasabi ko, yung puso po talaga na ipaglaban ng kanilang bayan. Ganun po meron, kaya po talaga po yung mga Ukrainian, yung mga citizen at po yung mga sundalo nila ay talaga pong lumalaban gamit ang kanilang puso. Nailaban ang kanilang bansa. Ganun po yung kahit po mahina po sila kumpara sa Russia, pero ito po talaga ngayon, no, halos sila pa po ang kumukubkub mismo sa Russia. Napakagaling po nun, no. Grabe, ibang determination po talaga yon, no. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob kung talaga pong nakikita po talaga natin na ang lakas-lakas po ng China. Isampol na lang po natin tong Ukraine, no. Pero ayaw po talaga natin ng gera kung tutusin, wala pong mangyayaring maganda. Talo po ang lahat, tayo po lahat ay madadamay talaga dito. At talaga pong wala po talagang magandang idudulot ang gera. Pero kung magkanda leche-leche po sa huli talaga, ay kailangan po talaga nating lumaban. At yun nga po, at nagpapalakas na rin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So talaga pong ini-improve niya na po ang ating sandatahang lakas. No? Kasi po hindi po pwedeng tutulog-tulog lang po tayo. Kailangan po tayo magpalakas kasi po napipinto po talaga ang gera dahil po baliw po talaga tong China sa pagsakop sa atin. Real talk po yan. Pangalawa ang rehiyon ng Kursk, na kung saan nagsagawa ng sorpresang paglusob ang Ukraine sa rehiyong ito at pinapanatili ng Ukraine ang kontrol sa malaking bahagi ng teritoryong ito sa Russia. Nice! Noong unang bahagi ng Agosto taong kasalukuyan, inaangkin ng Ukraine na kontrolin ng 74 na nayon at bayan na sumasaklaw sa humigit kumulang 400 milya kwadrado sa Kursk, na isa sa nagbigay ng kaba at takot kay Putin dahil ang rehiyon ng Kursk ay meron itong sariling nuclear weapon ni Putin na posibleng gamitin din ng Ukraine sa sariling bansa ni Putin kapag nasakop nila ang bahagi ng nuclear base nito. Grabe, no, parang nakakahiya pa si Putin dito, no? Isipin mo, lakas-lakas niyang bansa tapos kumbaga na-counter siya ng Ukraine. Napasok yung teritoryo niya at mismong nuclear pa niya ang pwede pang gamitin sa sarili niyang bayan. Napakatindi ng Ukraine, men. Alam niyo ba na ang Kursk Nuclear Power Plant ay isa sa pinakamalaking nuclear power plant sa bansa ng Russia na nag-aambag ng malaki sa panrehiyong supply ng kuryente at marami pang iba. Na isa rin sa dahilan kung bakit palaging natataranta at kinakabahan si Putin dahil posibleng masakop na ito ng Ukraine, dahil marami na rin ang mga sundalo ni Putin ang sumuko o di kaya ay palaging nakukorner ng mga Ukrainian. Galing. Kamakailan, ang mga pinuno ng NATO ay nag-anunsyo ng isang kahangahangang pangako ng hindi bababa sa $43 billion na tulong militar sa Ukraine. Ang pangakong ito ay ginawa sa isang NATO summit sa Washington, kung saan binigyang diin ng mga pinuno na ang Ukraine ay nasa isang hindi maibabalik na landas sa pagiging kasapi sa alyansa. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad, hindi lamang para sa Ukraine kundi pati na rin para sa mas malawak na geopolitical landscape. Kasama sa pakete ng tulong ang mga advanced na kagamitang militar tulad ng mga F-16 fighter jet na inaasahang may hahatid sa mga piloto ng Ukrainian sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, inihayag ng Estados Unidos ang pag-deploy ng mga mas mahahabang missiles sa Germany
na magpapahusay sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng NATO sa Europa. Kaya kasi yung napakalaking tinik sa lalamunan talaga ni Putin itong US, no? Isipin niyo yan, no? Suportado eh. Kaya talaga hindi basta-basta po talaga ang gera. Unang-una po, no, sasabihin ko po sa inyo, no, kapag po kayo ay nagdeklara ng gera, ang bansa mo, halimbawa presidente mo, nagdeklara ng gera, iko-kondena ka na po talaga ng buong mundo. Kasi po nagsisimula ka ng gulo. Ganun po yun. Talaga pong lahat po ng exporter, lahat po ng mga investor, ipipris po nila yung kanilang mga negosyo sa bansa mo, yung currency mo, pahihintuin ang daloy sa buong mundo, ipipris lahat ng account nyo. Ganun po yun kasi po ikaw ay nanggugulo sa buong mundo o sa mundo. Ganun po yun. Kumbaga, yung stability ng bansa, yung peace ng bansa ay kumbaga binubulabog mo. Ganun yun. Kaya po talaga ang Russia po talaga kung tutuusin, bagsak po talaga ang ekonomiya yan. Once na magdeklara ang isang bansa ng gera, babagsak po talaga ang ekonomiya. Yung mga investor po talaga ay hindi na po talaga mag-i-invest sa bansa mo. Kasi ikaw ay nanggugulo. Yung mga produkto na galing sa bansa mo na ine-export mo sa ibang bansa ay hindi na po nila yan tatangkilikin kasi ikaw ay nagsisimula ng gera sa mundo. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong kontrahin kung ano ang nakikita ng NATO bilang isang lumalagong banta mula sa Russia. Ipinahayag ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na ang alyansa ay hindi lamang nagbibigay ng panandaliang tulong, ngunit nakatuon sa pangmatagalang suportang militar para sa Ukraine. Kabilang dito ang pagpaplano para sa 5 taong pondo na humigit kumulang 100 bilyong euro upang matiyak na ang mga pangangailangan ng militar ng Ukraine ay natutugunan ng tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Binigyang diin din ni Stoltenberg na ang mga pagkaantala sa suportang militar ay maaaring magkaroon ng malalang kahihinatnan sa larangan ng digmaan na binibigyang diin ang pagkaapurahan ng pangakong ito. Bukod pa dito, pinasimulan din ng NATO ang NATO at Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland, kung saan gagampanan ng sentrong ito ang isang mahalagang papel sa pagpapahusay ng interoperability ng mga puwersang Ukrainyano sa mga pamantayan ng NATO na tinitiyak na ang Ukraine ay maaaring epektibong ipagtanggol ang sarili nito ngayon at sa hinaharap. Tama. Ang mga implikasyon ng patuloy na suporta ng NATO para sa Ukraine ay malalim. Una na dito, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Russia na ang NATO ay naninindigan sa pagkakaisa sa pangako nito sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Ang suportang ito ay hindi lamang tungkol sa tulong militar, ito rin ay tungkol sa pagpapatibay sa pampulitikang integrasyon ng Ukraine sa NATO at sa mga adhikain nito para sa hinaharap. Actually, di ba, kaya may gantong suporta rin talaga ang NATO. Kung maka talagang wala naman po talagang susuporta sa bansang nanggugulo. Di ba? Kahit tayo ramdam na po natin yung sa China, isipin nyo, wala po talagang kumakampi talaga sa China. Kasi sila po talaga yung nanggugulo. Actually, kahit sino naman pong bansa, ayaw po ng gulo niyan. Gusto po talaga ng stability at peace. Diba yung makapamuhay tayo ng payapa? Yun po eh. Ganun po eh. Kasi po lahat po tayo may pamilya. Kahit po yung mga nasa gobyerno na yan, may mga pamilya rin yan, ayaw rin po talaga nila ng gulo. Kaya po yung mga leader po talaga na kurung-kurung talaga, na talagang nagdedeklara ng gera, ay ewan ko kung ano na lang pong nasa utak po talaga nila. Kaya po talaga pag nagsimula po talaga sila ng gera, ay talaga pong tutuligsain po sila ng buong mundo. Ganun po yun. Hindi na po yan tulad noon na talagang paangasan talaga na talagang, di ba yung World War I and World War II, di ba? Ganun po yung nangyari. Talaga pong hindi pa dadaig kung sino. Pero ngayon po talaga, kaya po may mga gantong nangyayaring mga pag-uusap para po sa peace and stability ng buong mundo. Wala naman po talagang mahihita ang tao, ang humankind, no, sa gera. Kasi po talagang destruction lang po yan natin at ng ating mismong earth, ng ating mundo. Sa kabilang anggulo, ayon sa Russian state media, na ang mga puwersa ng Russia ay dumaranas ng malaking casualty na kung saan tinatansya ang pagkalugi ng humigit kumulang 20,000 mga tropang pang-combat bawat buwan. Ang figure na ito ay nakahanay sa bilang ng mga bagong recruit na pinapakilos ni Putin na nagpapahiwatig ng nakakabagabag na equilibrium sa pagitan ng mga pagkalugi at mga reinforcement. Ayon din sa mga analyst,
Humigit kumulang 5,000 sundalo ng Russia ang nasasawi kada buwan na may mas mataas na bilang ng mga sugatan. Isipin nyo, no? Dito po natin ma-estima talaga na matindi ang mga sundalo talaga ng Ukraine. Di ba? Wala po sa laki ng bansa yan o lakas ng bansa yan. No? Nasa experience po yan ng mga sundalo. Kumpara din po sa China, no? Matagal na pong hindi po gumigera ang China. Tayo po, mismong Pilipinas, no, napakalit po nating bansa. Pero batak po sa gera o sa combat talaga ang ating mga kasundaluhan kung yun lang po ang ating pagbabatayan. Kaya po talaga, kailangan po, i-ano rin po natin yung puso natin dito bilang Pilipino. No? Huwag po tayong padadaig sa takot porket malaki yung China. Isipin nyo na lang ang nangyayari sa Ukraine at sa Russia. No? Talaga pong lumalaban gamit ang puso ang Ukraine. Yun lang po talaga ang meron din talaga sila. At bumuhos din po ang suporta sa Ukraine kasi po mali rin po talaga rito ang Russia. Nagpadalos-dalos po talaga ang Russia. No? Sobrang, kumbaga, nayabangan din po talaga ako sa diskarte po ni Putin. Which is hindi naman na po dapat i-escalate para magkaroon po ng gera, pero ito po ginawa po talaga ni Putin tong gera na to. Na humahantong sa mga alalahanin tungkol sa pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng militar ng Russia. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Putin na mag-recruit ng mga bagong sundalo, may mga indikasyon na bumababa ang mga rate ng recruitment. Ang militar ng Russia ay nagpapakilos ng humigit kumulang 30,000 bagong servicemen kada buwan. Ngunit ang pagiging epektibo ng recruitment na ito ni Putin ay nasa ilalim ng pagsusuri. Kasi ano yan eh, isipin mo ikaw i-recruit ka tapos labag sa loob mo. Ayaw mo ng gera, ayaw mo mapasabak. Siyempre lalo mga private yung mga yan. Ibig sabihin mo private, yung mga baguhan, no? Bilang isa sabak ka sa gera, baka itlog mo na sa lalamuna mo. Diba ganun yun? Kaya hindi po basta-basta talaga na maging sundalo. Isipin nyo, no? Kaya talagang yung success rate po talaga yan napakababa. Una-una, pagbago, walang experience, kabadidi yung mga yan, no? Kabado yung mga yan. Siyempre po yung makakasalubong nilang kalaban nila, yung mga Ukrainian soldier, talagang batak na. Kumbaga, no? Kumbaga, sa gera, talagang matatalo talaga itong mga bagong recruit ng Russia. Nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas ng mga desertion sa mga sundalong Ruso na marami ang naghahanap ng asylum sa ibang mga bansa upang makatakas sa labanan. Yun nga. Ang trend na ito ay sumasalamin sa lumalaking kawalang kasiyahan sa loob ng hanay ng militar ng Russia at isang pag-aatubili na magpatuloy sa pakikipaglaban sa isang digmaan na nagresulta sa mataas na casualty. Libu-libong sundalo ang naiulat na nagtangkang umalis sa militar na itinatampok ang mga panloob na hamon na kinakaharap ng administrasyon ni Putin. Kasi sipin mo baka nga sa pilitan niya mga yan, no, kumbaga, isalpak mo yung mga yan, i-training mo yung mga yan, kahit ayaw nila, syempre, di ba? Ayaw nila lumaban, pero no choice sila, kailangan nila lumaban dahil pinilit nga sila ng gobyerno nila. Baka ganun po yung nangyayari dyan sa Russia. Kaya po, syempre, walang experience yung mga yan, ayaw nilang mamatay. Kaya talagang tatakas talaga sila, ganun po yun. Kumbaga no choice na lang din po si Putin kundi mag-recruit ng mga bagong sundalo niya kasi natatalo na po talaga sila. No, kaya kudos talaga sa Ukraine, napakahusay, no. Dito po natin makikita talaga na hindi po talaga yan sa laki ng bansa at sa lakas ng bansa. Nasa puso po yan ng bansa kahit gaano pa po kalaki-kaliit ng bansa. Pag lumalaban ka dahil sa inang bayan mo talaga, ay talagang maaari ka po talagang manalo sa gera. Putin. Bilang tugon sa sitwasyon ng mga ground units ni Putin na tumakas at sa mga nagtatangka pa lamang tumakas, sinimulan ng Russia ang paghila ng ilang tropa pabalik mula sa Ukraine upang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo laban sa mga pagsalakay ng mga puwersang Ukrainiano. Ang strategic repositioning na ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa strain sa mga mapagkukunan ng militar ng Russia at ang pangangailangan na palakasin ang mga depensa sa mga pangunahing lugar tulad ng Kursk at Belgorod. Well, actually, kung tutuusin, kahit po yung mga ordinaryong mamamayan po ng Russia ay umiiyak na rin po at talagang tinutuligsa na rin po talaga nila si Vladimir Putin. Kasi po ayaw po talaga nila ng gera, isipin nyo, no? Nananahimik yung mga ordinaryong mamamay, nadadamay. Talaga pong hindi po ayaw po talaga nila ng gera. Isipin nyo yun. Talaga pong umiiyak na po talaga mga mamamayan ng Russia.
Both side po yan, no? Kasi po marami na rin po talagang namatay po both side eh. Lalo-lalo na po sa Ukraine, kawawa po yung mga bata, no? Yun din po yung kinalulungkot ko po talaga sa mga bombahan-bombahan na yan ng dalawang bansa na yan. Kaya po hindi po talaga at wala po talagang mananalo po talaga. Literal, no? Sa puso at isip po natin sa gera na yan. Kahit po sabihin natin manalo man ng Ukraine dyan, manalo man ng Russia dyan, o kung ano man vice versa, ay talo pa rin po talaga ang humankind dyan. Kasi po marami pong buhay ang nadadamay o nawala na rin po dyan. Mga infrastruktura na nasira, wala po talagang panalo talaga, real talk sa gera. Isa rin sa naging dahilan kung bakit nakapasok na sa loob ng Russia ang mga sundalong Ukrainian dahil sa imbis na makipaglaban ang mga sundalo ni Putin, ay mas pinili ng karamihan na sumuko at mabuhay na lamang dahil na rin sa wala na silang tiwala sa sarili nitong gobyerno. Ayun na nga, sabi ko, di ba? Napilitang i-recruit, siyempre gusto nilang mabuhay, may mga pamilya yung mga yan. Kahit sino naman siguro, no? Kung ganyan kabaliw din ng inyong leader, ay talagang, kumbaga, yung leader nyo, sitting pretty, safety siya rin sa lugar niya, tapos kayo, isusuog kayo sa gera sa mga bombang bumabagsak, di ba? Sa mga mortar, sa mga armalite na sasalubungin nyo. Di ba kahit sino naman, lalo't kung hindi ka talaga sundalo, bagong recruit ka lang at napilitan lang na i-recruit ka, siyempre mahal mo ang buhay mo. Ganun po yun, no? Kaya talagang maling-mali po talaga si Putin dito na talagang nagsimula po talaga siya ng gera. Kawawa po yung mga mamamayan niya at yung kanilang mga bagong recruit na hindi naman po talaga well-experienced na sundalo. Dahil sa pagsalakay ng Ukraine sa loob ng Russia, libo-libong mga tao nito ang nagrally at karamihan sa kanila ay nagrebelde sa sarili nitong gobyerno dahil sa maling pagdala ni Putin sa sarili nitong mamamayan at politika at ang pagiging palpak nito sa digmaan. Yun na nga, di ba? Kasasabi ko lang kanina, no, mismong mga mamamayan ng Russia ay umiiyak na nagrereklamo sa kanilang gobyerno. Di ba? Kasi po mali po talaga ang ginawa talaga ni Putin. Kaya karamihan din po ng mga Russian po talaga, yung mga ordinaryong mamamayan ay umaalis na po talaga ng Russia at namumuhay na po sa ibang bansa. Kasi po magulo na po talaga at baka madamay pa nga po ang kanilang mga pamilya. Ganun po yun. Kaya wrong move, Putin. Bilang conclusion, ang pangako ng NATO sa pagsuporta sa Ukraine ay hindi natitinag at may iba't ibang aspeto ng tulong kung saan malaking tulong pinansyal at mga mapagkukunang militar ang ibinigay nito sa talahanayan ng Ukraine at hindi lamang pinalalakas ng NATO ang mga depensa ng Ukraine, kundi pinalalakas din ito ang mga pampulitikang adhikain para sa pagsasama ng Euro-Atlantic. Habang nagbabago ang sitwasyon, napakahalaga para sa NATO na mapanatili ang suporta nito habang pinamamahalaan din ang mga panganib na nauugnay. Isipin mo, ayan no? Isipin mo, diba, nagmamakaawa siya. Russian soldier to. 'Di ba? Doon sa drone, no, pinapakita no, nagmamakaawa siya na sumusuko siya. Syempre nga naman, 'di ba? Isipin mo dumog. 'Di ba? Kaya nakakaawa din no yung mga Russian soldier talaga na napilitan lang na ma-deploy. This footage was released by a Ukrainian battalion reportedly showing a Russian soldier surrendering. Isipin nyo, 'di ba? Pero karamihan po sa mga ganito po ay hindi po nagtagumpay na makasuko, no. Iba talagang binabagsakan pa rin ng bomba ng drone po ng Ukraine at talaga pong nasasawi po syempre kasi kalaban po minsan po talaga hindi na po talaga maiiwasan. Minsan po kasi syempre iisipin din ng Ukrainian soldier na nag-deploy po ng drone ay kumbaga strategy lang yan nung soldier na yon. Kaya hindi po lahat po talaga ay successful din na sumusuko. Maaaring napuputukan at nasasabugan pa rin po talaga ng bomba. Marami na pong bidyong kalat sa YouTube. Alam po natin yan. At hindi lang po sa YouTube. No? Marami po sa mga platform po makikita po natin yung gera po talaga ng Ukraine at Russia. Kawawa po talaga ang mga taong damay po talaga dito. Panatili ang suporta nito habang pinamamahalaan din ang mga panganib na nauugnay sa pagkakasangkot nito sa labanan. Ang mga pusta ay mataas at ang mundo ay nanonood ng malapitan habang ang NATO at Ukraine ay magkasamang Tipin mo, no, sinabi yan, no? This Russians signal to a Ukrainian drone that he wanted to surrender but his comrades would kill him. Di ba? Papatayin siya kapag sumuko siya, whatever. Grabe na mismo, no? Kasama niya mismo, no? Sa Russia. Grabe. Siyempre nga naman, siguro talagang hirap na talaga. Grabe, parang nakakaantig yung ganito.
Kasi gera talaga, wala po talagang totoong magandang idudulot po talaga ang gera. Mundo ay nanunood ng malapitan habang ang NATO at Ukraine ay magkasamang nag-navigate sa mapaghamong tanawin na ito. Ang hindi naman paggamit ni Putin ng nuclear ay naiimpluwensyahan ng limitadong benepisyo ng militar ng naturang aksyon sa digmaan na kung saan mataas ang potensyal para sa malubhang internasyonal na epekto nito na posibleng magbigay din ng nuclear ang NATO sa Ukraine kapag gumamit si Putin ng nuclear. Tama. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa nuclear escalation, nilalayo nitong mapanatili ang estratehikong katatagan habang ginagamit ang banta ng kakayahan sa nuclear bilang isang paraan ni Putin sa pagpigil ng tulong militar ng NATO sa Ukraine. Well, kung si Putin ay mag-launch o ng nuclear weapon, na gumamit na talaga ng nuclear weapon, masasabi po natin si Putin po ay supot. Kumbaga po, di ba? Sa laki ng bansa niya, sa lakas ng bansa niya, hindi niya kinaya yung Ukraine. Kumbaga last resort po yan talaga masasabi natin ng nuclear weapon attack. Di ba? Pag gumamit talaga siya ng nuclear weapon, matatala siya sa buong mundo na leader na supot. Kumbaga na walang kwenta, na tinalo lang ng napakahinang bansa kumpara sa kanyang bansa. Ganun po yun. Kaya hindi rin po basta-basta ng nuclear attack. Kasi po magba-backlash po sa kanya yun eh. Kumbaga alam po natin pag Putin, di ba, maangas yan eh. Matinding leader yan. Pero pag gumamit siya ng nuclear weapon, matatala siya sa buong mundo na support na leader talaga. Kasi sa ganung kahinang bansa kumpara sa kanila ay gumamit siya ng nuclear attack. Sa pangkalahatan, si Putin ay talagang nahaharap sa isang sitwasyon ng mababang moral ng sundalo at makabuluhang pagkalugi na pinagsasama ng mga paghihirap sa recruitment at pagtaas ng mga desertion. Ang mga factor na ito ay nagdudulot ng malubhang hamon sa estratehiyang militar ng Russia at mga kakayahan sa pagpapatakbo sa patuloy na labanan. Hanggang dito na lamang po. Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na ito ni Mahalagang Balita. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Don't forget to subscribe sa aking channel, like this video, comment down below. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!